Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At syempre meron ulit tayong kliyente dito sa ating shop. Isang high ace natin mga bossing. Okay, 2014 model na tong ating high ace mga bossing, no? So, wala pa namang issue masyado yung ating kliyente rito sa ating aircon. Pero gusto niyang i-maintain dahil nga kung 2014 na yung unit mga bossing, meron ka ng 10 taon. O maglalampas ka na ng 10 taon mga bossing, no? Kaya pina-check sa atin. So ang primary check-up natin, sinilip din naman natin ng evaporator, chinek natin yung refrigerant. Good pa naman mga bossing, pero dahil nga may 10 taon na unit, gusto niyang ipa-maintain kung ano yung maganda. At ang advice natin sa mga ganyan mga bossing ay hindi lang cleaning ng evaporator. Ang gusto nating mangyari sa kanya, pati yung langis ng system, mapalitan natin para na sa ganun, bago at fresh ulit yung iikot doon sa ating system na refrigerant at na langis. Pangalawa, ma-check na rin natin yung evaporator kung gaano ka ganda pa ang kondisyon, at medyo natutuwa tayo dahil nga makikita natin sa mga kliyente natin kung gaano kaalaga, no? Wala pa siyang ganun kadaming dumi. May mga portion lang siya ng parang may mga jelly. At yung likuran, yung likod medyo mas madumi pa nga kumpara sa harapan eh. Yun ay dahil may filter naman yung harap mga bossing. Condenser niya, binaba natin, evaporator. At syempre ibababa natin yung ating compressor mga bossing. Pa-flashing natin lahat yung buong system para mapalitan natin ang panibagong oil. Mga o-ring, kailangan na rin natin palitan lahat ng dugtungan na ating sasagasaan mga bossing, no? Ay mga bossing, itong compressor, tatanggalin natin to, no? Unahan na natin na palitan ng langis dahil sayang yung mga piyesa natin kung kaya pa natin patagalin ang buhay. O sabi natin 10 years na ngayon, pwede bang 10 years ulit? Tingnan natin mga bossing, no, kung tama naman yung maintenance ng ating mga sasakyan, mas tatagal ang pyesa basta hindi na siya magkakaroon ng or walang pwersa sa kanya. Paano pwersa mga bossing? Yun lang is pagka nasunog na at naluto na, pwede nang bumara doon sa ating condenser. Nakita nyo naman yung mga video natin na ang liliit ng butas ng ating condenser. Pagka hindi na makatagos na maganda yung ating refrigerant at saka oil, pwedeng mapwersa tong ating compressor. So ngayon, kung mauunahan natin, mapapalitan ng langis, mapa-flashing yung kanyang dadaanan, baka mas tumagal pa ang buhay ng ating compressor mga bossing. So maganda lang dito yung isang evaporator sa likod, hindi tanggal yung buong ceiling, no? O nandito lang sa gitna na to. Mas mabilis siyang tanggalin mga boss. Okay, yun lang ang offer natin dito sa ating high ace. I-flush yung buong system at magpalit ng panibagong refrigerant syempre. Valve dryer mga bossing, kailangan natin palitan yan. Ito yung evaporator sa likod mga bossing, napakamahal nito. Ang orig nito napakamahal. Medyo mas bumaba na nga lang ng konti ngayon dahil medyo luma na yung modelo, pero kung kayo nagtatanong ng mga ganitong presyo talaga namang masakit sa bulsa to, no? Lang yung mga nakikita namin, no? Medyo may mga umido na, at yun yung nakakatakot sa mga piyesa natin na pagka halimbawang sumobra na yung corrosion, kakainin na yung aluminum at yun ay magiging butas. At wala na kayong magagawa dun mga boss, kahit na sabihin yung linisin nyo pa yun, wala na. Mas matindi pa nga na pagka nalinis, matatanggal yung mga corrosion ng mga nakadikit-dikit na mga puti-puti na yan, pwede maging butas yan, no? O kaya kailangan yung maintenance medyo maayos din para at least hindi mabutas yung ating evaporator. Mga bossing, ito yung maganda doon sa ating sinasabi na wag na natin paabutin pa sa mga hindi magandang pangyayari, no? Ibig sabihin, mapalitan na natin ng langis pagka nasunog na, no? Or kung sunog na yung langis, dapat napapalitan talaga. O yan yung nakuha natin doon sa ating evaporator. Ayan na yung mga sumunod, mas malinaw na. Mas kailangan pang bombahin ng bombahin, no? Okay, yun ang maganda lang sa mga sinasabi natin, kung uunahan nyo yung isang piyesa para hindi na bumigay or hindi pa bumigay mga bossing, no? Hindi naman yan pang for life, no? Pero ibig sabihin, mapapatagal mo ang buhay ng isang piyesa based sa iyong maintenance, no? Pansinin nyo mga bossing, hindi pa black oil yung ating langis, pero may mga pagkakataon na kulay itim na yung sa ating desiccant bag. Kasi minsan po kasi hindi na nakakabalik kay compressor yung ating langis na maayos, no? Kasi pagka sumikip na ang condenser natin, nagkakaroon na ng tulog yung langis sa linya. Kaya ang nangyayari, nauubusan. Ang may nakita ko medyo magandang design, hindi ko alam kung maganda yung pagkakayari nung gano'n, no? Yung mga sampang Hyundai na compressor, meron po talaga siyang lagayan ng oil
Meron ba tayo niyan dyan? Meron ba akong compressor na... Ay, iniwan niya yung pang Hyundai, ah. Nasaan yung ano? Compressor niya. Ay, pakita ko lang. Palabas mo nga, tol. So, pakita namin sa inyo. Yun lang, medyo nakita ko na medyo maganda. Parang may naka-stay siya na talagang oil sa katawan niya rito na hindi nauubos. Maliban na lang kung talagang sira ang compressor. Kasi ito, tama, walang tutulo. Pero ang mga pang-accent po at saka mga pang Hyundai na compressor, meron siyang lagayan nito. Kala mo akong 12, tol. Ayan, walang tumutulo dito sa kanya. Kaya nasisira ang compressor eh. Mga bossing, load tayo ng refrigerant dito sa ating high ace mga bossing. Meron na akong 40 ang low side, 175 lang pas yung ating high side. Kulang pa ng free yun mga bossing. So sa umpisa kasi mga bossing, pwedeng medyo mataas ang reading, pero pagka lumalamig na, bababa ng bababa yan mga boss. Ayan, wala na sa 40. Okay, maglo-load lang ako. Tapos obserbahan natin kung ano makukuha nating temperatura plus yung lamig sa loob. Mga bossing, ito na yung ating final na reading ng ating high ace. 35 ang low side, walang 200 yung high side. At sakto naman yung init ng panahon, medyo matindi. Refrigerant natin, clear na, very good na. Ang maganda dyan, nag-base tayo sa grams. Meron ding glass, so hindi tayo magkakamali. Yung mahirap kasi yung walang glass, hindi ka ba nagbe-base sa grams. Kaya wala sa tama ang load ng refrigerant. Pero sa atin, base tayo sa grams, base tayo dito sa ating glass. Very good yan mga bossing. Check natin lamig sa loob. Okay mga bossing, lamig na nakuha ng thermometer natin. Bumababa naman ng 8. So very good naman yung nakuha lamig. Dahil yung sikat ng araw, medyo matindi pa. So medyo maayos tong response ng lamig na nakuha natin dito, no? At yun yung din sinasabi natin mga bossing, na mas maganda nang maagapan yung mga pyesa, no? Ito kasi totally hindi naman talaga ganun kadumi yung evaporator, pero yung oil na nakuha natin doon sa system talagang medyo sunog na rin mga bossing. So kaya kung ang pagbabasihan nyo yung preventive maintenance na tinatawag, mas maganda kung napapa-PMS natin na mas maayos, no? Ayun lang mga bossing, obserbahan pa namin to. Siguro merong 30 minutes na kami. Dagdagan pa natin ng konti yung ating obserbasyon. Okay mga bossing, very good na tong ating high ace, no? Papa-obserbahan na lang din natin sa ating kliyente kung may mga mararamdaman silang kakaiba at maririnig na kakaiba mga bossing. Pero yung belt natin, no? Nakita natin yung belt, pinasabay na rin natin. May konti na rin siyang biyak-biyak konti. Kaya pinasabay na natin at sila naman ang kumuha ng pyesa na yan, no? Sa atin kasi mga bossing, pag may mga nakikita tayo na hindi na gano'ng kagandang kondisyon, ina-advise na natin sa ating kliyente na palitan para at least hindi na humantong doon sa medyo mas mabigat na problema, no? So inobserbahan naman namin yung pan. Isa pa yun kasi 10 years na to mga bossing, no? Yung pan hindi pa napapalitan, pero nag-active pa naman yung high speed niya. Umuugong naman, lumalakas naman yung buga ng hangin, kaya very good pa naman. Pero sabi ko, obserbahan, alalayan kung sakaling magkakaroon ng pagbabago sa lamig. Baka isa sa dahilan yung ating pan ay hindi na gumagana or mahina na ang RPM mga bossing. Okay, ayun lang mga bossing. Pa-obserbahan na lang natin yan para actual na. Pero ang init mga bossing, mainit dito. Pero yung sinasabi ko, kalahati na lang ang tinatamaan ng ating araw, o yung sasakyan natin kalahati na lang ang tinatamaan. Nakabukas pa yung ating hood, pero nasa ilalim naman ng makina nito mga bossing. Pero syempre yung actual na nito, yung nasa karsada na at may pasahero na sa loob, sila na makakapag-obserba niyan kung ano yung response ng lamig sa ginawa natin, no? Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat sa inyo at syempre ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.